Maagang-maaga pa nang magising si Mang Efren, dala ng mga ugaling na hubog ng ilang dekadang pagtatrabaho bilang kargador sa palengke. Kahit masakit ang likod, sumasakit ang tuhod, at madalas ay sumisikip ang dibdib, pinipilit pa rin niyang bumangon dahil wala siyang ibang pagkukunan para mabuhay. Sa edad na 63, sanay na siya sa hirap. Pero nitong mga nakaraang linggo, iba ang pakiramdam niya. Madalas siyang pulikatin sa gabi, bumibigay ang tuhod niya sa gitna ng trabaho at may pagkakataong umiikot ang paligid habang karga-karga niya ang sako ng bigas. Ngunit tulad ng maraming amang Pilipino, tinitiis niya ang lahat dahil ayaw niyang maging pabigat sa kahit kanino, lalo na sa nag-iisa niyang anak na si Angelo, na ilang buwan na rin niyang hindi nakakausap dahil abala raw sa trabaho sa Maynila. Habang naglalakad pa uwi matapos ang isang mahabang araw, biglang bumigat ang pakiramdam niya. Ang kaninang pagod na pagod lang, ngayoy may kasamang kakaibang hilo at paninikip ng dibdib. Pinilit niya pa ring humakbang, umaasang makakarating sa barracks ng mga kargador para makahiga. Ngunit pagdating niya sa sidewalk, hindi na kinaya ng katawan niya. Umikot ang paningin, parang lumulubog ang paligid, at unti-unti siyang dumausdos sa semento. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero sabay namang nanlamig ang katawan. Wala siyang makapitan, wala siyang masigaw, hanggang sa makita na lang siya ng isang tricycle driver na napahinto sa gulat. Tay, okay lang ho ba?" Sigaw ng lalaki habang mabilis na lumapit. Hindi makasagot si Mang Efren. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang tunog ng mga taong nag-uusap at ang malakas na ugong ng sariling paghinga. Mabilis siyang isinakay ng tricycle driver at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating sila sa emergency room, agad na naglapitan ang mga staff. Pero bago pa man siya ipasok, may nurse na agad nagtanong ng pambayad at PhilHealth. "May PhilHealth po ba kayo, sir? May kasama po ba kayo? May garantor?" Mabilis at walang emosyon na tanong ng nurse. Mahina ang boses ni Mang Efren. Halos pabulong. "Ay, hindi ko dala. Yung anak ko, hindi ko rin matawagan." Napakunot ang noo ng nurse. Halatang hindi nagustuhan ang sagot niya. "Sir, hindi namin siya ma-admit ng walang kahit anong garantor. Dito po muna kayo sa upuan." Itinuro siya nito sa isang plastic chair sa gilid ng ER, malayo sa mga pasyenteng inuuna. Pinilit ni Mang Efren na umupo, pero nanginginig ang mga kamay niya. Sa bawat hinga, sumasakit ang dibdib niya na parang may nakadaga na mabigat na bato. Tiningnan niya ang paligid, umaasang may makakakilala, pero lahat ay abala. Ang iilan na narinig ang sinabi ng nurse ay nagkatinginan at naiiling, pero walang lumapit. Habang nakaupo siya, dahan-dahang naglalaro sa isip niya ang mukha ng anak niya. Masaya siya noon dahil ipinagmamalaki niyang surgeon na ang anak niya, pero kasunod noon ay biglang lumayo si Angelo. Naging abala at hindi na halos nagparamdam. Kahit masakit, inintindi niya ito. Pero ngayon, habang nanghihina at tila wala ng ibang malalapitan, nagtanong siya sa sarili kung matatagpuan pa ba siya ng anak niya kung sakaling may mangyari sa kanya. Ang bawat segundo, tila mas bumibigat ang katawan ni Mang Efren. May isang janitress na napansin siyang nanginginig, lumapit at mahinang nagtanong, "Tay, okay lang ho ba kayo?" Mahina niyang sagot, "Masakit ang dibdib ko." Nag-alala ang janitress at agad humingi ng tulong sa mga nurse. "Miss, pacheck naman si atay. Hindi na siya makahinga ng maayos." Ngunit ang sagot ng nurse malamig at walang pakialam. Hindi pa ho siya admitted. Wala siyang pambayad. Hintayin siyang may kasama. Kumulo ang dugo ng janitress sa narinig at napatingin sa kawawang matanda na halos malaglag sa pagkafaupo. "Ganun na lang? Hihintayin niyong himatayin bago tulungan?" Hindi na siya naghintay ng sagot at agad tumawag ng isang resident doctor na kakilala niya. Nang makita ng resident doctor ang kondisyon ni Mang Efren, mabilis itong nag-utos.
dalin natin to sa ER bed, possible heart issue. Nagkagulo ang mga staff dahil alam nilang may emergency, ngunit wala pang admission papers. Habang inalalayan nila si Mang Efren, naramdaman niyang mas lalo pang umiikot ang mundo. Hindi na niya maigalaw ang kamay niya at halos wala na silang marinig na boses sa kanya. Naglakad silang mabilis pabalik sa ER, pero bago pa man siya maitabi sa kama, bigla siyang bumagsak. Napasigaw ang mga pasyente sa paligid. Ang janitress ang unang yumakap sa kanya para hindi tuluyang tumama ang ulo niya sa sahig. "Tay, huwag po! Sandali lang, tay!" Umiiyak na sigaw niya. Doon nagsimula ang panic sa buong ER. Kahit ang mga nurse na kanina'y nagduda sa kanya ay nagmamadaling tumulong. Isinakay nila siya sa bed at mabilis na inilipat sa treatment area. Naririnig na lang niya ang balalakas na sigaw, ingay ng mga machine at ang mabibilis na yapak. Sa gitna ng pagkalunod sa ingay at takot, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ni Mang Efren. Makikita ko pa kaya ang anak ko? Habang nakahiga si Mang Efren sa ER bed, sinusubukan siyang i-stabilize ng mga resident doctor. Pero halatang kinakabahan ang grupo. Wala silang malinaw na direktiba mula sa mga senior physician na nasa labas para sa isang medical conference. Ang ilang nurse ay nagmamadaling ikinabit ang oxygen mask, kinukuha ang vital signs at sinusubukan siyang i-comport. Pero makikita sa mga mata nila ang lungkot at guilt sa nangyari kanina. Ang nurse na unang tumanggi sa kanya ay hindi mapakali. Halatang hindi inaasahang magiging ganito kabigat ang kondisyon ng matandang pasyente na dapat sana ay naasikaso agad. Nakatingin lang ito mula sa gilid habang nanginginig ang kamay, hindi alam kung paano babawi sa matinding kapabayaan. Kahit na may kaunting tulong na siyang natatanggap na yon, ramdam na ramdam ni Mang Efren ang pagbigat ng paghinga niya. Mas lalo siyang napahawak sa dibdib niya, kumikirot na parang tinutusok ng libo-libong karayom. Nakatitig lamang siya sa kisame habang pilit inaalalang mukha ng anak niya. Sa isip niya, halos iisa lang ang dasal. Sana, kahit man lang ngayong malapit na siyang bumigay, may makarating sa anak niya. Sana malaman ng anak niya na nakahiga siya rito, sa ospital na puno ng estranghero. Walang pangalan, walang pera, at walang sino man sa tabi niya. Habang abala ang mga nurse, pumasok naman ang isang admin officer. Mataray ang tingin, hindi man lang kinamusta si Mang Efren. Ang unang lumabas sa bibig ni Po ay reklamo. "Ano ba tong nangyayari? Bakit to nasa ER? Wala ngang pambayad. Hindi ba't sinabi kong i-transfer sa charity o kung saan man basta hindi dito?" Napatingin ang mga nurse at resident doctor, pero walang kumibo. Ang admin officer, halatang pagod at pikon, lumapit sa kama ni Mang Efren at nagsalita ng may pagkayamot. "Sir, wala ho kayong pang-deposit. Hindi namin pwedeng i-shoulder ang gastos ninyo. Kung gusto nyong magpagamot dito, kailangan may mag-garantor. Naiintindihan niyo ho ba?" Hindi nakapagsalita si Mang Efren. Hirap na siya at parang hindi na niya kayang gumuka pa ang bibig niya. Ang admin, imbes na maawa, iniwas ang tingin at napailing na para bang siya pa ang nahirapan. Ang ibang pasyente na nakasaksi sa eksena ay napahinto sa kilusan nila. Ang ilan ay nagbulungan, halatang hindi sang-ayon sa masamang trato. Pero tulad ng madalas mangyari sa totoong buhay, walang naglakas loob na sumabat. Tahimik na panonood lang ang kaya nilang gawin. Ang janitress, na kanina pa hindi makapalag sa galit, ay muling lumapit. "Ma'am, magka-cardia event na po yata si tatay. Please naman ho, emergency na to. Sabi ko nga sa inyo, wala siyang..." Pero hindi na natapos ng admin ang sasabihin niya. Biglang bumigay ang katawan ni Mang Efren. Napalakas ang tunog ng pagpatak ng brownula na nakakabit sa kamay niya. At ang oxygen mask niya ay bahagyang natanggal. Napaiktad ang mga nurse at agad siyang sinaklolohan. Tumaas ang boses ng resident doctor. Move! Stabilize him again!" Uminit ang ulo ng admin officer dahil sa pagkagulo. Pero umatras na ito. Hindi na ito nakadagdag ng salita,
dahil maliwanag na hindi na simpleng pagod ang nararamdaman ni Mang Efren. Ang iba pang pasyente ay tumayo. Ang iba ay napabulalas ng gulat at ang mga kasama nila ay nagtakip ng bibig dahil sa pagkabigla. Ang janitress ay halatang nangingilid ang luha habang pinapanood ang estado ng matanda. Binitawan ng admin ang clipboard at umalis sa ER. Halos mabunutan ng tinik ang mga staff dahil nawala ang pressure na hindi nila maaasikaso ang matanda dahil sa utos ng admin. Ngayong wala na ito, mas malaya silang kumilos. Sinubukang ibalik ng resident doctor ang oxygen mask ni Mang Efren habang isa pang nurse ang nag-prepare ng emergency medications. Sa gilid ng kama, ang janitress ay patuloy na nakahawak sa braso ng matanda. Parang siya mismo ang may utang na loob dito. Tay, sandali lang po ha. Magpahinga lang kayo. Huwag niyo pong isara ang mata niyo. Nanginginig niyang sabi. Umalingaw-ngaw ang tunog ng ECG monitor. Tumataas at bumababa ang linya. Hindi regular ang mga tibok. Mabilis na nag-order ang resident doctor ng mga gamot at nag-utos na dalhin si Mang Efren sa minor operating area dahil mas komplikado na ang kondisyon. Hindi man ito full OR setup, sapat ito para sa initial cardiac management na kailangan ng pasyente. Habang inililipat nila si Mang Efren, nakita ng isang nurse ang cellphone na nahulog mula sa bulsa ng pantalon nito. Kinuha niya yon at iniabot sa isa pang nurse. Pero nakalock ito at halos walang laman ang contacts bukod sa ilang old SIM messages. Meron ba siyang anak o kapamilya? Kailangan natin ng consent, sabi ng resident doctor. Hindi alam ng nurse kung paano sasagutin. Pero may narinig silang mahinang boses mula kay Mang Efren. Hindi siya nangangatog dahil sa lamig, kundi sa paghihirap. Ngunit malinaw ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ah, Angelo. Napatingin ang lahat. Ang pangalan ng anak niya, Angelo, sabi ng janitress. Angelo what? Tanong ng doktor habang sinusundan ng tingin si Mang Efren. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, muling nanghina ang paghinga niya. Agad nilang tinulak ang stretcher papasok sa mas secure na area. Habang nagmamadali ang mga staff, ang janitress na iyon na tila mas nag-aalala pa sa kalagayan ng matanda kaysa sa sarili niyang trabaho ay kusang naghanap ng directory ng ospital. Doon isa-isang hinanap ang pangalang Angelo. Napahinto siya nang makita ang surname na Efren mismo ang binanggit kanina. Nakasulat doon, Dr. Angelo Ramirez, Head Surgeon. Napapingin siya sa direksyon ng ER, hindi makapagsalita. Kung tama ang hinala niya, ang anak na kanina pa hinihiling ni Mang Efren na makita. Ang anak na hindi niya maabot dahil wala siyang kontak. Naroon lang pala sa ospital. At sa sandaling tumunog ang emergency pager para sa head surgeon, alam niyang magsisimulang magbago ang lahat. Mabilis ang takbo ng oras sa emergency area habang patuloy na nagpapakita ng pabago-bagong vital signs si Mang Efren. Habang abala ang mga nurse at resident doctor sa pagpapanatiling buhay sa kanya, ramdam sa buong lugar ang pag-aalala at tensyon. Ang janitress naman, na halos hindi mapakali, ay patuloy na tumitingin sa direksyon ng main hallway matapos niyang makita sa directory ang pangalan ni Dr. Angelo Ramirez, Head Surgeon. Halos hindi siya makapaniwala na ang anak na matagal nang hinahanap ni Mang Efren ay nagtatrabaho lang pala sa mismong ospital na pinabayaan siyang halos mamatay sa waiting area. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib niya. Hindi siya makatahimik sa katotohanang kanina pa dapat na abutan ni Dr. Angelo ang nangyari. Habang pilit lumalaban si Mang Efren, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng emergency pager sa buong hallway. Mabilis na lumapit ang isang intern at sumigaw, naghahanap ng head surgeon. Code blue in minor OR, calling Dr. Angelo Ramirez.
Huminto sandali ang mga taong nakarinig. Ang mga nurse ay nagkatinginan, ang resident doctors ay napabuntong hininga, parang may pag-asang dumating na ang taong makakapagligtas sa pasyente. Ngunit ang janitress ang pinakaapektado. Para bang tumalon ang puso niya sa dibdib. Maya-maya lang, isang lalaki ang mabilis na dumating. Suot ang half-zipped surgical gown. Mukha ay seryoso at lalong halatang hindi sanay mag-aksaya ng oras. Maging ang mga nurse ay napatuwid ng tayo nang dumating siya. Halatang mataas ang respeto sa kanya. Tall, maayos, at may presensyang pampalakas ng loob, pero sa ngayon, may halong pagkagulat at pagkalito ang tingin ni Dr. Angelo habang naglalakad patungo sa emergency area. Nasaan ang pasyente? Stern na tanong niya. It's the elderly male brought from the sidewalk earlier, sir. Possible cardiac complication. He's unstable. Sagot ng resident doctor na nag-oversee kanina. Tumango si Dr. Angelo at mabilis na sumunod habang itinutulak nila ang stretcher ng matanda papasok sa minor OR. Pero bago pa siya tuluyang makapasok, napansin niya ang bahagyang nakalaylay na braso ng pasyente at ang mga guhit sa balat nito. Para sa iba normal lang iyon, pero para sa kanya, may kakaibang humila sa atensyon niya. Bigla siyang tumigil, halos hindi makahinga. Dahan-dahan siyang lumapit at tiningnan ang mukha ng matanda. Isang matandang lalaking payat, may manipis na buhok at may bahagyang balbas. May mga guhit ng pagod at sakit at nakapikit na parang wala ng lakas huminga. Maalikabok ang balat at tila sanay sa araw. Senyales ng isang taong nagbabanat ng buto. Pero ang mga mata ni Dr. Angelo kahit kailan hindi siya nagkamali sa isang bagay. Iyon ang mukha ng ama niya. Nalaglag ang clipboard na dala niya at para bang humigpit ang buong mundo sa paligid niya. Tila tumigil ang oras. Ang matalim na paghinga ni Dr. Angelo ay mas narinig pa kaysa sa lahat ng ingay sa emergency area. Tay, mahina niyang sabi, halos hindi lumalabas ang boses sa soka ng shock. Pero sa sandaling iyon, ang mundo sa paligid niya ay biglang natahimik. Ang mga nurse ay natulala. Ang resident doctors ay napatingin sa isa't isa at ang janitress ay napahawak sa bibig niya, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang admin officer, nakakarating lang dahil napansin na lumalatas ang ingay, ay biglang nanigas sa pwesto. Ang mga pasyenteng nasa hallway, lahat napatingin sa kanila. Hindi nagawang tumugon ni Mang Efren. Ang mga mata niya ay nakapikit pa rin, sinalo ng pagod at paghihirap. Pero ang anak niya, ang lalaking ilang taon na niyang hindi nakikita, ay nakatayo ngayon sa tabi niya. Hindi bilang anak lang, kundi bilang doktor na maaaring magligtas ng buhay niya. Agad na ginapang ng takot at guilt si Dr. Angelo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot, masuka o magalit. Pero ang tanging malinaw sa isip niya ay isang bagay. Kailangan siyang mailigtas. Get him inside, now. Malamig ngunit nanginginig na sigaw ni Dr. Angelo. Nagmadaling gumalaw ang mga nurse at agad niyang pinangunahan ang team. Mabilis na ipinasok si Mang Efren sa treatment area habang binibigyan ng emergency medication. Nangingig ang kamay niya habang ina-adjust ang oxygen mask pero hindi siya nagpakita ng kahinaan. Sa mga mata ng staff, isa siyang head surgeon na kontrolado ang sitwasyon pero sa loob niya, para siyang batang nadurog ang dibdib. Prepare the cardiac kit. Monitor his pulse closely. I want everything ready. I don't care about admission papers. I don't care about the billing. Charge all expenses to me. Malakas at mariing utos niya. Parang bombang pumutok ang sinabi niya. Ang nurse na unang nagmaliit kay Mang Efren ay napapikit sa hiya. Ang admin officer naman ay napaatras, nanginginig ang labi. Sir, we didn't know he's your. Kung ginawa niyo sana ang trabaho niyo, hindi kailangang malaman kung sino siya. Matalim niyang sagot.
puno ng galit at sakit. Wala nang nagtanong, walang nagdahilan, lahat ay kumilos na lang. Habang sinisimulan nila ang critical procedure. Hindi mawala sa isip ni Dr. Angelo ang mga nakalipas na taon. Ang ama niya na lumaki siyang nakikitang nagsusumikap para sa kanya. Ang amang kahit pagod, hindi nagkulang sa pagmamahal. At siya, bilang anak, ay nalulung sa trabaho sa pagnanais na maging pinakamahusay. Hanggang sa nakalimutan niyang may isang taong umaasa sa kanya. Ngayon, habang nakahiga sa harap niya, ang taong iyon, pakiramdam niya ay muli siyang nabasag. Tay, hindi po kayo pwedeng mawala. Napahinga siya ng malalim habang minomonitor ang bawat galaw ng machine. At iyon ang sandaling na-realize nilang lahat. Simula pa lang ito ng pag-usbong ng isang kwentong hindi lang tungkol sa pagligtas ng buhay, kundi tungkol sa muling pagbubuo ng pamilyang muntik nang mawalan ng koneksyon. At sa unang pagkakataong mula nang ma-activate ang Code Blue, naramdaman ng buong emergency team ang bigat ng sitwasyong ito. Hindi lang sila nag-oopera ng isang pasyente. Naglalaban sila para sa isang ama. Pagpasok nila sa minor operating area, agad na nagtrabaho si Dr. Angelo kasama ang emergency team. Mabilis ang galaw ng lahat. Mga nurse na nag-aabot ng kagamitan, mga resident doctor na nagtatakbo sa magkabilang gilid, at ang anesthesiologist na sinisikap i-stabilize ang paghinga ni Mang Efren. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ramdam ang tensyon sa hangin, hindi lang dahil sa kritikal na kondisyon ng pasyente, kundi dahil sa bigat na dala ng bagong natuklasan. Ang head surgeon na inuutusan nila ay anak pala ng matandang halos hinayaan na lang kanina. Habang ina-adjust ni Dr. Angelo ang mga kagamitan, naririnig niya ang nanginginig na boses ng isang nurse. BP is dropping again, 40/30. Hindi siya kumurap, hindi siya nag-atubili. Para bang bawat sigaw ng machine ay direktang tumatama sa puso niya. Give him another dose of atropine. Increase the oxygen flow. Utos niya habang nakatingin ng diretsyo sa ama. Minsan lang nawala ang focus niya. Isang mabilis na sulyap sa maputlang mukha ng kanyang ama. Nakapikit ito, halos walang kulay ang labi at ang dibdib ay hindi pantay ang pagtaas. Para bang anumang oras ay bibitaw na ang huling hibla ng buhay na mayroon siya. Napakagatlabi si Angelo. Pilit nilalabanan ang gumuguhong emosyon. Sa loob-loob niya, kumakabog ang guilt at takot. Sa tagal ng pagkawalay nila, hindi niya akalaing ganito niyang makikita muli ang kanyang ama. Hindi sa isang masayang hapunan, hindi sa yakap na matagal nilang hindi napagdadaanan, kundi sa kama ng ospital, nakikipagbuno sa kamatayan. Sir, kailangan na nating mag-decide kung dadalhin natin siya sa main OR. Sabi ng resident doctor. Kita ang kaba sa boses. Umiling si Angelo habang patuloy na minomonitor ang heart rhythm. Hindi siya kakayanin ng transfer. Sagot niya, here na natin i-stabilize, kahit temporary procedure muna. May halong desperasyon ang boses niya, pero kontrolado pa rin ang bawat hakbang niya. Habang nagpapatuloy sila, pumasok ang admin officer. Halatang hindi pa rin tuluyang natatanto ang bigat ng sitwasyon. May hawak itong ilang papeles at may tono ng pagkairita pa ng magsalita. Sir, need ko lang po sana malaman kung, oo, sa akin i-charge ang lahat. Lahat, madiin at malamig na sabi ni Angelo, hindi man lang lumilingon. Huwag mo kong istorbohin kung wala kang maitutulong medikal. Inamalukot ang mukha ng admin officer. Hindi ito nakapagbitaw ng salita. Yung nurse na nagmalupit kanina ay napatungo, hindi makatingin kay Dr. Angelo o kay Mang Efren. Ang ilan pang staff ay nagkatinginan, halatang tinamaan sa nangyari. Pero wala nang panahon para doon. Isang malakas na beep ang nagpatigil sa lahat. Bumulusok ang heart rate ni Mang Efren pabagsak. Sir, he's crashing. Start compressions, sigaw ni Angelo. Mabilis na nagtrabaho ang team. May nag-compress sa dibdib. May nag-prepare ng defibrillator.
May nagche-check ng airway. Habang ang lahat ay nakafocus sa mga kamay at makina, si Dr. Angelo ay patuloy na nakatitig sa ama. Parang pilit niyang inaabot ang kaluluwa nito, pinipilit manatili. Clear. Isang malakas na electric shock ang bumulusok sa dibdib ni Mang Efren. Napaluha ang janitress sa gilid habang nanunood, pinipigilan ang sarili na hindi tumili. Wala pa rin pulse, sir. Again. Clear. Isa pang shock. Ilang segundo ang lumipas at parang huminto ang mundo. Pulse. Faint pero meron. Sigaw ng nurse. Nakahinga ang team. Ngunit si Angelo, kahit ang balikat nito ay bahagyang bumagsak sa pagod, ay hindi nagpakita ng saya o ginhawa. Patapos. Malayo pa. Mabuti, continue stabilizing him. Let's prepare for temporary cardiac procedure. Habang nagpapatuloy sila, pumasok ang hospital director, halatang na-alert sa kaguluhan. Napatingin ito kay Angelo at agad na naunawaan ang sitwasyon. Dr. Ramirez, siya ba ang hindi na natapos ng director ang tanong? Tatay ko, diretsong sagot ni Angelo. Hindi man lang tumingin. Tumango ang direktor, malumanay, ngunit puno ng bigat ang tinig. We'll give you everything you need. Full support. Nagpatuloy ang proseso ng ilang minuto pa. Unti-unting bumalik ang tibok ng puso ni Mang Efren sa mas regular na ritmo. Hindi pa rin perpekto, pero sapat para masabing lumalaban ang katawan niya. Ang kulay ng balat niya ay bahagyang bumalik, sapat para bigyan ng konting pag-asa ang lahat. Nang matapos ang critical part ng procedure, humakbang si Angelo palayo, humawak sa ulo at napaupo sandali. Doon lang tunay na lumabas ang bigat ng emosyon. Hindi ito galaw ng doktor, galaw ito ng anak na muntikan ng mawala ng ama. Tahimik ang lahat habang nakatingin sa kanya. Ang mga nurse na kanina ay nanlalamig sa hiya ay walang magawa kundi obserbahan ang bigat ng sitwasyon. Ang admin officer ay hindi makapagsalita at tila pinagsisisiran ang mga sinabi at ginawa kanina. Ang janitress naman, sa sulok ay halos gustong maiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa. Hindi naiisip na ang matandang halos hindi nila pinansin ay may anak na ganito kataas ang katungkulan. Isang taong sobrang nagmamahal sa kanya. Dr. Ramirez, tawag ng nurse. Stable na po ng kaunti ang vitals. Tumayo si Angelo, huminga ng malalim at muling lumapit sa kama ng ama. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya na ito tinago. Walang kahit isang staff ang nangahas magsalita. Tay, bulong niya, nandito na po ako. Hindi ko ngayon hahayaan. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumasok siya sa ER, hindi bilang head surgeon ang dating niya, kundi bilang anak na halos masira ang sarili sa pag-aalala. At sa sandaling iyon, malinaw sa lahat, hindi pa tapos ang laban. Pero hindi na rin tulad kanina. Hindi na nag-iisa si Mang Efren. Pagkalipas ng ilang minuto matapos ang critical procedure, maingat na inililipat ng team si Mang Efren mula minor operating area pabalik sa ER recovery bay. Marahan ang bawat galaw ng mga nurse. Para bang natatakot silang may magalaw na mali. Ang mga mata ng staff ay hindi makatingin ng diretsyo kay Dr. Angelo, lalo na't ramdam nila sa bawat kibot ng mukha nito ang bigat na nararamdaman niya. Tahimik ang buong lugar. Hindi iyong tahimik na normal sa ospital, kundi iyong uri ng katahimikang puno ng guilt at hiya. Nang maayos nang nailipat si Mang Efren sa kama, nagsibalikan ang mga nurse sa kani-kanilang tungkulin. Pero may isang nurse na hindi mapakali, ang pinakamasungit, na una pa lang ay tumangging i-admit si Mang Efren. Halos hindi ito humihinga nang lumapit si Dr. Angelo upang suriin ang vital signs ng ama niya. May nakikita sa mukha ng doktor. Hindi na lang ito pagod, kundi isang nakatagong galit na pilit niyang kinokontrol dahil alam niyang kailangan niyang manailing protesyonal habang nasa trabaho. Dr. Ramirez, mahina at halos pabulong na tawag ng nurse, para bang inaasahan niyang papagalitan siya. Sir,
Pasensya na po sa nangyari. Hindi ko po alam na siya pala ang hindi na niya natapos ang sasabihin dahil huminto si Angelo sa pagsusuri at tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi galit ang tingin pero hitik sa bigat, parang may laman na tanong na hindi na niya kailangang banggitin. Ilang segundo ring hindi kumurap si Angelo bago siya nagsalita. Kung alam niyo man o hindi kung sino siya, mahinang sabi ngunit puno ng laman, hindi pa rin tama ang ginawa niyo. Tumungo ang nurse, halos mamilipit sa hiya. Ang admin officer na nasa likod niya ay biglang napatigil sa paglapit, parang nakalubog ang paa sa sahig at nagpa siyang huwag nang magsalita. Hindi pinatagal ni Angelo ang tensyon. Lumapit siya sa ama, inayos ang kumot nito at sinigurong maayos ang posisyon ng oxygen mask. Ramdam niya ang bigat ng bawat paghinga ni Mang Efren. Bawat pag-angat ng dibdib nito ay parang kutsilyong tumatama sa dibdib niya. Sa mga sandaling iyon, para siyang batang muli, batang nagkamali, batang nagkulang, batang nahuli ng sobra. Unti-unting lumapit ang hospital director, tahimik at puno ng paggalang. Dr. Ramirez, sabi nito, may nais sana kaming linawin. Tungkol sa, wala munang pag-uusap tungkol sa billing. Mabilis na sagot ni Angelo. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa ama. Ako ang sasagot sa lahat. Lahat. Wala nang dapat itanong pa. Tumango ang direktor, halatang nauunawaan ang sitwasyon. Siyempre, pero gusto ko ring humingi ng tawad sa nangyari dito sa ER. Hindi dapat napabayaan ang ama niyo. At hindi dapat nagkaroon ng diskriminasyon, lalo na sa isang pasyenteng emergency. Napatingin si Angelo at bagamat naramdaman niya ang sinseridad, hindi iyon sapat para mapunan ang sugat ng ilang oras na kapabayaan na halos kumitil ng buhay ng ama niya. Salamat po sir, pero hindi lang ito tungkol sa ama ko. May iba pang katulad niya. Hindi dapat inuuna ang pambayad bago ang buhay. Nakaramdam ng hiya ang lahat na nakarinig, lalo na ang admin officer, na halos hindi maitago ang pamumutla ng mukha. Para bang gusto nitong maglaho na lang sa sahig. Habang nagpapatuloy ang settlement sa paligid, napansin ni Angelo na mas humina na ang paghinga ng ama niya. Lumapit ang resident doctor para i-check ang monitors at nanulat. Sir, may irregularities pa rin sa heart rhythm. Established siya ngayon, pero maaaring magbago ulit. Kailangan bantayan. Umupo si Angelo sa gilid ng kama, marahang hinawakan ang kamay ni Mang Efren. Malamig pa rin pero may kaunting lakas. Parang sinasabi na lumalaban ang katawan ng ama niya. Habang tinitignan niya ito, dahan-dahang bumalik sa isip niya ang lumang alaala. Si Mang Efren, pinagpapawisan at pagod. Dumadating sa bahay bit-bit ang ilang pirasong gulay galing palengke. Ang masayang ngiti nito kahit may pasa sa braso. Ang paghaplos nito sa balikat ni Angelo habang sinasabing, anak, kapag naging doktor ka balang araw, hindi ka dapat pumili ng taong tutulungan. At ngayon ang mismong prinsipyo ng ama niya ang siya niyang nahuling nalapastangan ng mga tauhan sa ospital. Isang biglaang ingay mula sa hallway ang nagpatigil kay Angelo. Pagtingin niya, ang janitress na unang tumulong kay Mang Efren ay tumatayo sa pintuan. Hawak-hawak ang sariling kamay, parang hindi niya alam kung dapat pa siyang pumasok o manatili sa labas. Dok, pwede po ba? Nanginginig ang boses niya. Pwede po bang humingi ng paumanhin sa inyo at kay tatay? Tumango si Angelo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ikaw lang ang may malasakit dito. Napaluha ang janitress. Inunasan ang mata at lumapit ng marahan para tingnan si Mang Efren. Tay, lumaban ka pa puha. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa matanda. Narinig iyon ng mga nurse at para bang lalo silang nahiya. Isa-isang lumapit ang ilan, bit-bit ang saglit na lakas ng loob para magsabi ng paumanhin kay Angelo. Hindi sila sigurado kung tatanggapin niya iyon, pero isa lang ang malinaw. Ang pangyayaring ito ay hindi na maibabalik, pero pwede pa iyong maitama. Sa mga sumunod na sandali,
Nabalot ng kaunting katahimikan ang recovery bay. Tahimik na nagtrabaho ang mga nurse. Mas maingat at mas may paggalang. Ang direktor ay nanatili malayo pero patuloy na nagbabantay sa takbo ng sitwasyon. Ang admin officer, bagamat hindi makalapit, ay nanatiling natatayo sa gilid para bang pinaparusahan ng sarili niyang konsensya. At si Angelo, hindi na muling binitawan ang kamay ng ama. Sa bawat paghinga ni Mang Efren, ramdam niya ang bigat ng nakaraan, ang sakit ng pagkukulang, at ang pag-asang sana ay may bukas pa para sa kanilang dalawa. Sa isip niya, hinding-hindi niya nahahayaang mawala ang ama niya. Hindi na halos gumalaw si Dr. Angelo mula sa tabi ng kama ng kanyang ama. Kahit may iba pa siyang dapat asikasuhin bilang head surgeon, hindi niya iyon iniwanan sa ngayon. Alam niya bilang doktor na ang kondisyon ni Mang Efren ay maaaring bumuti o biglang bumagsak anumang oras. Ngunit bilang anak, hindi niya na kayang umalis kahit sandali. Sa bawat paghinga ng kanyang ama, sa bawat mahinang pag-angat ng dibdib nito, para siyang sumasabay, nagbabantay sa pagitan ng buhay at panganib. Sa labas ng recovery day, abala ang ilang staff sa pag-uusap. Ang hospital director ay kinakausap ang admin officer at ang mga nurse tungkol sa nangyaring kapabayaan. Hindi sila nagbubulungan, halatang seryoso at puno ng pagsisisi ang mga mukha nila. Ayaw nilang gambalain si Dr. Angelo, pero ramdam nila ang bigat ng responsibilidad. Hindi na nila maibabalik ang oras, pero ginagawa nila ang lahat para maitama ang mga susunod na sandali. Samantala, pumasok ang anesthesiologist upang tingnan ang progreso ni Mang Efren. Dr. Ramirez, sabi niya, stable naman po siya for now, pero kailangan pa rin nating bantayan ang heart rhythm niya. May mga initial improvements, pero hindi pa tunay na safe. Tumango si Angelo, mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ng ama. I'll stay with him. Sabihan mo na lang ako if kailangan ng step-up management. Of course, sagot ng doktor bago maingat na lumabas. Iniisip ni Angelo kung gaano kalaki ang naging pagitan nila ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, abala siya sa pagiging pinakamahusay sa trabaho, sa pag-angat sa posisyon, sa pagbuo ng reputasyon. Bumalik sa isip niya ang mga gabing nagpupuyat siya sa pag-aaral, habang ang ama niya ay nakaupo sa gilid, tahimik na nag-aabot ng tubig, nag-aayos ng ilaw o maghahain ng simpleng pagkain. Ang ama niya ang unang naniwala sa kanya. Ang ama niya ang nagpakain sa kanya mula sa maliit na sahod bilang kargador. At ngayon, siya na ang nakikita niyang halos wala ng lakas. Humugot siya ng malalim na hininga at marahang umupo ng mas maayos. Hindi na niya namalayan na natahimik ang janipress sa sulok. Patuloy pa ring nagbabantay mula sa malayo. Hindi siya aalis hanggat hindi nakikita na maayo na si Mang Efren. Ilang minuto ang lumipas bago pumasok ang direktor sa recovery bay. Hindi ito nagsalita agad. Nagbigay ito ng ilang segundo bago lapitan si Angelo. Dr. Ramirez, gusto ko lang sabihin na nakausap ko na ang admin officer at ang mga nurse. Paparusaan sila at may disciplinary action na ipapataw. Hindi na dapat maulit ang nangyari. Tumingin si Angelo ngunit hindi galit ang reaksyon niya. Pagkapagod at kalungkutan ang mas nangingibabaw. Direktor, naiintindihan ko, hindi ko kailangan ng galit. Kailangan ko lang siguraduhin na wala ng ibang pasyente ang dadaan sa ganito. Maraming Mang Efren dito sa ospital. Hindi na dapat inuuna ang tanong na may pambayad ba bago ang tanong na ano ang nangyayari sa kanya. Tumango ang direktor, halatang natamaan ng bigat ng sinabi ni Angelo. I agree. Magkakaroon kami ng bagong protocol para sa emergency patients at ikaw ang gusto kong manguna sa paggawa nito kapag handa ka na. Salamat, sagot ni Angelo. Umalis ang direktor at muling bumalik ang katahimikan sa recovery area. Tanging tunog na lang ng ECG monitor ang naririnig, kasabay ng mahinang paghinga ni Mang Efren. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang daliri ni Mang Efren. Napatingin si Angelo,
napakunot ang noo. Tay, naririnig niyo ba ako? Bahagyang bumukas ang mata ni Mang Efren. Mapurol at mahina pero malinaw na may kamalayang bumabalik. Tinitigan nito ang anak niya. Ilang segundo siyang nag-adjust, parang nagtataka kung saan siya napunta bago tuluyang lumutang sa isip niya kung sino ang nasa harap niya. Anak, halos pabulong, halos walang lakas. Napasinghap si Angelo, hindi napigilan ang pag-angat ng emosyon sa dibdib niya. Tay, ako to, nandito na ako. Sumilay ang isang maliit, hapong ngiti sa mukha ni Mang Efren. Akala ko, hindi na kita makikita. Pasensya na po, Tay. Pabulong ngunit puno ng panghihinayang si Angelo. Dapat noon pa ako umuwi. Dapat di ko kayo pinabayaan. Umiling si Mang Efren, kahit halos hindi niya iyon makayanan. Hindi mo kasalanan, anak. Masaya ako sa narating mo. Napaluha si Angelo. Hindi na niya pinigilan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang hindi niya nasabi noon. At ang kirot ng pag-aakalang baka hindi na niya ito masabi pa. Hindi ko na po kayo iiwan, Tay. Sabi niya habang marahang pinapahid ang luha sa pisngi ng ama. Kahit anong mangyari, ako na ang bahala sa inyo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng mahina. Puro pabulong at may kasamang paghinga na may kahinaan, ngunit may pag-asa. Lumapit ang janitress at nakangiti habang may luha sa mata. Masayang tanaw ang pagbangon ni Mang Efren. Sa sandaling iyon, naglakad ang direktor pabalik sa ER upang ayusin ang protocols. Ang admin officer ay nananatili sa hallway, naluluha at puno ng pagsisisi. At ang mga nurse ay nagsipag-ayos ng mga gamot at kagamitan. Mas maingat at mas bukas ang loob. Nagbago ang ospital sa araw na iyon. Hindi pa tapos ang paglalakbay ni Mang Efren. Ngunit isang malinaw na bagay ang nangyari. Nabuksan ang pintuan para sa mas maawain na sistema. At nagsisimula itong umikot sa presensya ng isang anak na handang ipaglaban ang ama niyang muntik niyang makalimutang yakapin muli. Pagkatapos magmulat ni Mang Efren at makilala si Angelo, unti-unting lumuwag ang tensyon sa recovery bay. Pero kahit nakangiti ang ama, at nakahinga ng mas maayos si Angelo, malinaw na hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa nilang bantayan ang tibok ng puso ni Mang Efren. At anumang saglit ay maaaring bumalik ang delikadong ritmo. Kaya kahit nakaupo si Angelo sa tabi ng kama, hindi siya kampante. Pinagmamasdan niya ang bawat pag-angat ng dibdib ng ama, bawat tunog ng ECG monitor, bawat maliit na galaw. Sa kabila ng pagod, hindi siya umalis. Alam niyang kailangan siyang manatili. Sa labas ng kwarto, nagsimula nang kumalat ang balita sa ospital. Ang matandang pasyenteng halos hindi inasikaso ay ama pala ng head surgeon. Maraming nurse ang nakaramdam ng matinding hiya, lalo ng iyong mga unang nagtanong kung may pambayad at iyong tumangging i-admit siya. May ilan pang umiwas sa recovery bay dahil hindi nila makayanan ang bigat ng konsensya. Pero may ilang nagpunta sa hallway, nagbabantay, nakaabang kung kailangan ni Angelo ng kahit anong tulong. Naramdaman nila na kahit hindi sinabi ni Angelo ng direkta, may aral silang natutunan sa loob lamang ng isang araw. Tumawag ang isang nurse para magpaalam kay Dr. Angelo. Sir, kailangan po nating tawagan ang immediate family ng pasyente para sa consent. Pero kayo naman po iyon. Tumango si Angelo ng mahina. Ako ang pipirma sa lahat. Ako na ang bahala. Habang pinapanood nila ang pag-stabilize ni Mang Efren, biglang umalingaw-ngaw ang alarm mula sa hallway. May bagong emergency na papasok dapat sa main ER. Tumayo si Angelo, sandaling napatingin sa monitor ng ama niya at nagdalawang isip. Nakita yun ng resident doctor. Sir, kami na po muna ang bahala rito. Stable naman siya. Kailangan kayo sa labas. Hindi agad sumagot si Angelo. Parang may hinahatak mula sa dibdib niya. Sa loob-loob niya,
Takot siyang tumalikod dahil baka sa isang iglap, mawala ulit sa kanya ang ama na ngayon pa lang niya muling nadarama ang presensya. Pero alam niyang may tungkulin din siyang kailangan gampanan. Pinikit niya ang mata sandali, humigop ng malalim na hininga at hinawakan ng kamay ng ama niya. Tay, may emergency lang po ako saglit. Babalik ako agad, pangako. Kahit mahina, bahagyang pinisil ni Mang Efren ang daliri niya na parang sinasabing, sige anak, nandito lang ako. Maging iyon ay sapat para palakasin si Angelo. Tumayo siya at tumalikod ng mabigat ang dibdib. Pero matatag ang lakad nang lumabas sa recovery bay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang 5 nurse na apila at naghihintay sa kanya. Hindi dahil may utos siya, kundi dahil gusto nilang humingi ng tawad. Unang lumapit ang nurse na tumanggi kay Mang Efren noong una. Dok, patawarin niyo po kami. Ako po ang nagpatagal sa pag-admit niya. Alam kong mali, hindi ko po naisip na emergency na pala talaga siya. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi nito makontrol ang pagpatak ng luha. Hindi agad nagsalita si Angelo. Tinitigan niya ang nurse. Hindi para sisihin ito, kundi para siguraduhin kung totoo ang pagsisisi. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad dahil ama ko siya. Sagot niya sa kalmadong tinig. Humingi kayo ng tawad dahil pasyente siya. Kahit sino, kahit wala siyang pera, dapat ginamot niyo kaagad. Hindi lang si tatay ang halos namatay, ang pagkatao niyo rin bilang medical staff. Hindi makapagsalita ang nurse, pero tumango ito habang umiiyak. Ngayong alam niyo na ang pagkakamali, siguraduhin niyo pong hindi na ito mauulit, dagdag ni Angelo. Sunod namang lumapit ang admin officer. Sir, patawad po. Hindi ko rin inasikaso ng tama. Huwag kayo sa akin humingi ng tawad. Putol niya sa medyo matigas na boses. Humingi kayo ng tawad sa lahat ng pasyente na tinanggihan nyo. Ako ang bahala sa ama ko. Pero hindi lahat ng tao may anak na doktor. Hindi lahat may kaya. Kailangan nyong baguhin ang paraan nyo ng pagtrato sa mga tao. Napatungo ang admin officer. Malinaw na tinamaan ang konsensya nito. Bago pa sana siyang makapagsalita pa, may kumatok mula sa kabilang gilid ng hallway. Ang janitress. Huminga muna ito ng malalim bago lumapit. Doc, salamat po ha. At pasensya na rin kung medyo nakialam ako kanina. Hindi ko na kayang makita si tatay na nahihirapan. Mas malumanay ang tingin ni Angelo sa kanya. Walang dapat hingiin ng pasensya. Ikaw ang unang gumawa ng tama. Napangiti ang janitress habang pinupunasan ang mata. Nagpatuloy si Angelo sa paglakad papunta sa ER kung saan naghihintay ang bagong emergency case. Habang papalayo siya, ramdam niyang may tumatak sa ospital na iyon ng araw na iyon. Hindi lang ang pagkilala sa kanya bilang head surgeon, kundi ang pagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng medisina. Hindi lamang ito tungkol sa pag-operate, hindi lamang tungkol sa pagiging eksperto, kundi tungkol sa malasakit. Habang abala na si Angelo sa panibagong pasyente, patuloy naman ang monitoring kay Mang Efren sa recovery bay. Dahan-dahang humihinga ang matanda, may konting kulay na sa pisngi at tila mas nakakapahinga. Naroon pa rin ang panganib, ngunit ngayon ay may pag-asa na. Ang direktor ay naglabas ng utos na simulan na ang paggawa ng bagong guidelines para sa ER. Partikular sa mga emergency patients na walang panimulang tambayad. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Angelo. Humahaplos ang pagod sa mukha niya, ngunit mas maluwag na ang loob niya. Umupo siya ulit sa tabi ng ama niya at muling hinawakan ang kamay nito. Narinig niya ang mahinang paghinga ng ama, pero mas kalmado na iyon. Para bang may lakas na muling bumabalik sa katawan nito. Anak, bulong ni Mang Efren na halos pabulong pero malinaw. Salamat. Yumuko si Angelo, nilapat ang noo sa kamay ng ama at napahinga ng malalim, puno ng emosyon. Ako po dapat ang humihingi ng tawad, tay. Hindi ko kayo dapat pinabayaan. Umiling si Mang Efren, bahagyang ngumiti. Hindi mo kasalanan, basta nandito ka na ngayon.
At sa sandaling iyon, sa pagitan ng amoy ng alkohol, tunog ng makina at lamig ng ospital, unti-unting nagsasara ang sugat sa pagitan nilang mag-ama. Hindi pa lubusan, pero sapat para magsimulang gumaling. Tahimik ang gabi sa ospital at ang mga ilaw sa hallway ay may malamlam na kinang na nagbibigay ng kakaibang lamig sa paligid. Sa recovery bay kung saan nakahiga si Mang Efren, mas ramdam ang katahimikan. Ang tunog lamang ng ECG monitor at marahang paghinga ng matanda ang nagsisilbing paalala na patuloy siyang lumalaban. Nakatayo si Dr. Angelo sa tabi ng kama, bahagyang nakayuko habang nagbabasa ng lab results ng ama niya. Kahit bahagyang gumanda ang kondisyon ni Mang Efren, malinaw sa mga resulta na kailangan pa rin ng masusing pag-aalaga. Mababa pa rin ang oxygen saturation niya at may ilang abnormalidad pa rin sa heart rhythm. Ngunit sa kabila nito, mas ligtas na siya ngayon kaysa ilang oras ang nakalipas. Lumapit ang isang nurse, bit-bit ang chart ni Mang Efren. "Sir, nag-stabilize na po ng kaunti ang pulse niya. May minimal improvements." Tumango si Angelo, pinag-aralan ang linya sa monitor bago sumagot. "Good, pero hindi pa rin pwedeng pabayaan. I-monitor nyo every 15 minutes. "Opo sir." Nang umalis ang nurse, naupo si Angelo sa maliit na upuang bakal sa tabi ng kama ng kama. Hindi pa rin niya nagawang kumain o uminom man lang mula kaninang umaga. Pero hindi iyon ang nasa isip niya. Ang tanging importante sa ngayon ay ang kaligtasan ng ama niya. Habang nakatitik siya sa mukha ni Mang Efren, dahan-dahang bumalik ang mga alaala. Mga gabing sumasama ang pakiramdam niya noong bata pa siya at ang ama ang nagbabantay sa kanya. Mga umagang gigising siya sa amoy ng kape kahit hirap sa katawan si Mang Efren dahil sa trabahong kargador. At ang gabing umalis siya papuntang Maynila para mag-aral habang pinipilit ng ama niyang ngumiti kahit bakas sa mukha nito ang lungkot. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang lumayo ang pagitan nila. Pero ngayong nakahiga ang ama niya rito na tila lantang dahon, ramdam niya ang bigat ng pagiging anak na nagkulang. Maya-maya dumating ang resident doctor na nag-assist sa procedure. "Sir, gusto ko lang pong i-update kayo. Successful po ang ginawa nating pag-stabilize kanina. Pero kailangan pa rin nating paghandaan kung sakaling maging unstable ulit." "Iniisip ko rin yan," mahinang sagot ni Angelo. "Kung magbabago ang rhythm, diretso tayo sa full OR. Hindi na ako magdadalawang isip." Tumango ang residente. "Naka-standby na rin po ang team ninyo, sir. Anytime na kailangan nyo sila." Pag-alis ng resident doctor, muling bumaling si Angelo sa ama niya. Nakita niyang kumikilos ng kaunti ang mga daliri nito. Tumingala siya at tumawag ng malumanay. "Tay, gising po ba kayo?" Dahan-dahan bumukas ang mga mata ni Mang Efren. Marahan, parang sinusukat pa nito ang lakas na natitira sa kanya. Nang matiyak niyang naroon nga ang anak niya, bahagya siyang ngumiti. "Ako ito, tay," sabi ni Angelo, may lambing na may halong takot. "Ako ang bantay niyo ngayon ha." Nagtagal muna bago nakapagsalita si Mang Efren. "Angelo, wag mo akong iiwan." Napasinghap si Angelo at mabilis na ipinangako. Diretso sa puso ng kanyang ama. "Hindi po tay, hindi na. Hindi ko na po kayo iiwan kahit kailan. Kasama niyo na ako habang nagpapagaling kayo." Napapikit si Mang Efren, tila nakadama ng ginhawa. "Salamat, anak. Akala ko wala ka na." "Pasensya na po," sagot ni Angelo. Ramdam ang hapdi sa dibdib. "Pasensya na po kung napabayaan ko kayo. Hindi ko po sinasadya. Naging abala lang ako sa trabaho." Marahang kumilos ang kamay ni Mang Efren. Kahit mahina, pinisil niya ang kamay ng anak. "Hindi kita sinisisi, anak. Ang mahalaga, bumalik ka." Sa simpleng salita ng matandang iyon, parang bumigat lalo ang luha sa mata ni Angelo. Ang pagpapatawad ng ama niya ay parang sugat na binubuksan muli. Sugat na hindi niya akalaing dala-dala pala niya sa loob ng maraming taon. Iyon ang sakit na hindi kayang gamutin ng simpleng gamot o operasyon. Sakit na nagmula sa hiwa ng panahon, distansya at pagkalimot sa sariling ugat.
Habang nag-uusap silang magkaharap sa katahimikan, may pumukaw sa kanila mula sa labas. Isang nurse ang maingat na kumatok at sumilip. "Sir, may gusto lang pong ipaalam. Nasa hallway po yung mga pasyente at watcher kanina. Humihingi po sila ng tawad. Parang nais nila kayong personal na pasalamatan dahil sa nangyaring pagbabago ngayong araw." Nagulat si Angelo, hindi inaasahan ang balitang iyon. Hindi niya intensyon na maging halimbawa. Hindi siya naghahangad ng pagbati o papuri. Ang tanging gusto lang niya ay ang mailigtas ang buhay ng ama niya. Pero ngayong narinig niya ito, parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Isang uri ng pag-asa, na ang kabutihan pala ay nakakahawa. "Sige," sagot niya. "Mamaya na lang. Dito muna ako." Tumango ang nurse at umalis na. Tahimik na isinara ang pinto. Lumapit si Angelo muli sa ama niya. Pinadaan ang kamay sa noo nito upang tanggalin ang pawis. "Tay, magpahinga muna kayo. Hindi pa tayo tapos sa labang to, pero kasama niyo ako." Bahagyang tumango si Mang Efren at marahang ipinikit muli ang mga mata. Ang paghinga niya ay mas pantay na ngayon, mas malalim, mas may lakas. Hindi pa siya ligtas, pero ang presensya ng anak niya ay tila gamot na hindi masukat sa medisina. Sa labas, ang ospital ay tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga nurse ay mas maingat, mas malumanay sa pagtrato sa mga pasyente. Ang admin officer ay abala sa pag-aayos ng mga papeles at pagbabago sa kanilang protokol. Ang hospital director ay naglalakad, sinusuri ang bawat sulok na parang may bago silang simula. At si Dr. Angelo sa loob ng recovery bay ay hindi na lamang head surgeon na yon. Isa siyang anak na handang gumaya sa sakripisyo ng ama niya at mas handa na niyang harapin ang lahat kahit gaano pa ito kahirap. Ang gabing iyon, kahit puno ng takot at pagod, ay puno rin ng tahimik na pagbangon. At doon nagsisimulang mabuo ang susunod na hakbang, ang panibagong pag-asa sa pagitan ng mag-ama at ang unti-unting pagbabago sa puso ng ospital na minsan ay nakalimot sa punay na layunin nitong magpagaling. Pagsapit ng madaling araw, halos wala pa ring tulog si Dr. Angelo. Kahit mabigat ang mga mata niya at ramdam ng katawan niya ang pagod mula sa magdamagang operasyon at pag-aalala, nanatili siyang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ama. Umikilos ang mga nurse sa paligid ng mas tahimik kaysa dati, parang ayaw nilang gambalain ang mag-ama. Ang recovery bay ay hindi na kasing ingay ng mga nakaraang oras. Sa halip, may kakaibang lambing ang gabi, yung tipong parang pinapahintulutan ang lahat na pansamantalang huminga at magpahinga. Habang nakabantay si Angelo, dahan-dahang dumating ang direktor ng ospital. Hindi ito maingay. May dala lang itong clipboard at nakatingin kay Angelo na parabang nag-iingat na wag makaistorbo. "Dr. Ramirez," mahinang sabi ng direktor, "nakapagpahinga ka na ba kahit kaunti?" Umiling si Angelo. "Mamaya siguro. Gusto ko munang siguraduhin si tatay." Tumingin din ang direktor kay Mang Efren na may bahagyang kulay na ngayon sa pisngi at mas maayos ang paghinga. Maganda ang response niya sa intervensyon. "Good job, Angelo. Alam kong hindi madaling mag-operat ng sariling ama." Hindi sumagot agad si Angelo. Hindi dahil sa pagtatalo, kundi dahil kinakalma niya pa ang sarili. Kalaunan, nagsalita siya, diretso at may bigat. "Sir, hindi ko pa rin matanggap na nangyari ito. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil nakita ko kung paano ninyo tinrato ang isang taong halos mamatay. Hindi dapat ganito ang sistema." Tumango ang direktor, hindi umiwas sa katotohanan. "Alam ko at hindi ako hihinto hanggang hindi natin nababago ang proseso. Kaya nga may nais akong pag-usapan." Umupo ang direktor sa bakanteng upuan sa tabi ni Angelo. "Gusto kong ikaw mismo ang manguna sa pagbalangkas ng bagong emergency protocol. Gusto kong i-review natin ang admission guidelines, triage system, at patient prioritization. Nakita mo na kung ano ang mali.
Ikaw ang tamang taong tumulong magtama. Napababa ang balikat ni Angelo. Hindi niya yon inasahan, pero ramdam niya sa loob niya ang responsibilidad, hindi bilang anak, kundi bilang doktor na naranasan mismo ang sakit na dulot ng sistemang kulang sa malasakit. Sige sir, sagot niya sa wakas. Tutulungan ko kayo. Pero ngayong gabi dito muna ako. Mumiti ang direktor at tumayo na. Naiintindihan ko. Nandito lang kami para suportahan ka. Nang makaalis ang direktor, muling bumalik sa katahimikan ang recovery bay. Doon, napansin ni Angelo ang bahagyang pagkislap ng mga mata ni Mang Efren. Gising na naman ito. Tay, lumapit siya agad. Marahang inalalayan ang ulo nito. Okay lang po ba ang pakiramdam ninyo? Mahina ang boses ni Mang Efren, pero mas malinaw na mayon. Anak, nandito ka pa rin. Opo, sagot ni Angelo. Halos mapangiti sa ginhawang makita ang paggising ng ama. Hindi po ako aalis. Kahit kailangan akong pumunta sa ibang ward, babalik at babalik ako sa inyo. Nagtagal ang tingin ni Mang Efren sa anak niya. Parang sinusukat kung gaano katotoo ang bawat salitang sinasabi nito. Maya-maya, ngumiti siya. Hapo pero puno ng pagmamahal. Nak, salamat pero wag mong pabayaan sarili mo. Kahit ngayong gabi, magpahinga ka. Napailing si Angelo. Hindi muna ngayon, tay. Kayo muna ang uunahin ko. Hindi ako mawawala. Hindi ngayon. Bulong ni Mang Efren. Kaya mo nang magpahinga. Napangiti si Angelo. At sa kauna-unahang pagkakataon mula kaninang emergency, naramdaman niyang kaya niyang huminga nang hindi nag-aalala. Hinalikan niya ang noo ng ama. Sige po, pero dito lang ako sa tabi niyo ha. Umupo siya sa upuan, pero hindi pa rin pumikit. Pinagmamasdan niya ang ama, iniingatan ang bawat sandali. At doon niya nakita ang isang eksenang nagpalambot ng puso niya. Sa labas ng bintana ng recovery bay, nakatayo ang janitress. Hindi siya lumalapit, hindi niya ginugulo ang mag-ama. Pero sa mga mata niya, makikita ang sobrang pag-aalala at pagkaringig. Tila naninindigan siyang bantayan mula tumayo siya sa paanan ng kama. Pinagmamasdan si Mang Efren na para bang sarili niya itong kamag-anak. Tay, lumalakas na ho kayo. Ang ganda po ng kulay niyo kumpara kanina. Narinig iyon ni Mang Efren at bahagyang iminulat ang mata niya. Sabay ngiti. Salamat sa'yo. Umiling ang janitress sabay punas sa mga mata. Hindi po, salamat po sa inyo tay. Kung hindi po kayo lumaban, hindi namin matututunan lahat ng dapat naming baguhin dito. Naging malambing ang ngiti ni Mang Efren. Mabait ka, anak. Sana pagpalain ka. Bahagyang napaupo ang janitress, hindi akalain ang kabutihang tinanggap niya mula sa isang taong halos nalagay na sa bingit ng kamatayan. Nagpatuloy ang mga sandali ng payapang paghinga. Wala nang iyakan, wala nang sigawan, wala na ring pangungutya o pagmamaliit. Sa halip, naruroon ang mga taong nagising sa leksyon ng araw na iyon. Mga taong handang magbago mula sa loob ng puso. Nagbalik si Angelo sa tabi ng kanyang ama. Pinisil ang kamay nito at naramdaman ang banayad na init. Alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa ganap na paggaling. Alam niyang may mga proseso pang kailangan. Pero sa gabing iyon, habang nakaupo ang anak sa tabi ng kanyang ama at ang mga nurse ay maingat na gumagalaw sa paligid, malinaw ang bagong realidad. Hindi na si Dr. Angelo ang nag-iisang humahawak ng kaso ng ama niya. Buong ospital na ang nagbabantay. At sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagsimula na ang tunay na paghilom. Hindi lamang ng katawan ni Mang Efren, kundi ng sistemang muntik ng kumitil sa kanya. Lumipas ang ilang oras mula nang makatulog si Mang Efren ng mahimbing. At sa wakas ay nakakuha rin ng kaunting pahinga si Angelo. Hindi man lubos na tulog, nakapikit lang sandali ang mga mata niya habang nakasandal sa upuan. Ngunit sapat para maibsan ang mabigat na pagod na bumalot sa buong katawan niya magdamag. Nang muli niyang idilat ang mata niya, naramdaman niyang mas malamig ang hangin sa recovery bay. At mas tahimik na ang paligid
kaysa noong nakaraang mga oras. May 2 nurse na nakabantay sa may pintuan at agad silang tumayo nang makita siyang gumising. "Good morning po, sir," bungad ng isa sa kanila. Nag-stabilize po ng husto ang vitals ni Tatay Efren. Maganda po ang resulta ng early morning monitoring. Napabuntong hininga ng malalim si Angelo. Sa unang pagkakataong simula nang dalhin ang ama niya sa ospital, nakadama siya ng tunay na pag-asa. Tumayo siya at lumapit agad sa kama ni Mang Efren. Marahang sinuri ang mga linya sa monitor, kinapa ang pulso at tiningnan ang kulay ng balat nito. Hindi man perpekto, mas malakas at mas malinaw ang mga senyales na kaya nitong magpatuloy. Habang sinusuri niya ang ama, muling pumasok ang resident doctor na tumulong sa emergency procedure. "Sir, magandang balita po. Stable na po ng tuluyan ang heart rhythm niya. Wala na pong biglaan o irregular na pagbabago. Though, kailangan niya pa rin ng maintenance monitoring." Tumango si Angelo pero nanatiling maingat. "Maganda yan, pero hindi tayo magpapakampante. Kailangan pa rin nating mabantayan ang oxygen level at possible fluid retention." "Ay update na lang ako every hour." "Opo, sir." Pag-alis ng resident doctor, napaupo si Angelo sa tabi ng kama at tumingin sa ama. Parang biglang lumiit ang mundo nila at ang tanging mahalagang bagay na natira doon ay ang katahimikan ng paghinga ni Mang Efren. Iyon ang musika na pinakamasarap pakinggan ng sinumang anak na halos mawala ng magulang. Ilang minuto pa ang lumipas bago dahan-dahang iminulat ni Mang Efren ang mga mata niya. Kahit mahina, agad niyang hinanap ang anak niya. Nang makita niya si Angelo, napangiti siya kahit pilit, kahit may kabigatan pa rin sa paghinga. "Anak," bulong niya, "mas malinaw na kaysa kagabi." "Good morning po, tay," sabi ni Angelo, may banayad na saya sa tinig. "Okay na po ang lagay ninyo. Nag-stabilize na po kayo." Marahan namang tumango si Mang Efren. "Salamat anak sa lahat." Pinisil ni Angelo ang kamay ng ama. "Tay, trabaho ko po yun. At hindi lang dahil pasyente ko kayo, dahil tatay ko kayo." May bahagyang pagluha sa gilid ng mata ni Mang Efren, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lambot ng pagkakataon. "Anak, naalala ko pa noong bata ka. Sabi mo gusto mo maging doktor para marami kang matulungan." Huminto siya sandali, huminga ng malalim bago muling nagsalita. "Ginawa mo iyon, anak, at ginawa mo pa yan para sa akin." Napahinga ng mabigat si Angelo, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa bigat at ginhawang sabay niyang naramdaman. "Tay, kung pwede ko lang ibalik yung mga taon na hindi ako tumawag. Ginawa ko na. Sorry po kung napabayaan ko kayo." Amiling si Mang Efren. Hinawakan ang kamay ng anak niya ng mas mahigpit. "Hindi kita sinisisi, Angelo. Ang mahalaga, nandito ka." Hindi na nakasagot si Angelo. Sa halip, tumayo siya sandali para punasan ang luha sa sulok ng mata niya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang paglapit ng ilang nurse at ang hospital director. Lumapit sila ng may paggalang, walang sino mang nagpakita ng pagmamataas. "Good morning, Dr. Ramirez," sabi ng direktor. "May update lang sana ako sa inyo." Tumayo si Angelo, handa para sa anumang pag-uusap. "Ano pong kailangan, sir?" "Tungkol po sa protocol changes. Nakausap ko na ang board. Simula ngayong araw, maglalagay tayo ng Hindi nag-atubili si Angelo. "Oo po, kung makakatulong sa iba para hindi na maulit ang nangyari, gagawin ko." Sinundan iyon ng mahinhing palakpak mula sa 2 nurse. Hindi dahil kailangan nilang purihin siya, kundi dahil damang-dama nila ang bigat at kabutihan ng intensyon niya. Sa wakas, may pagbabago sa loob ng ospital at nagmula iyon sa sakit at pagmamahal na pinagsaluhan ng isang ama at anak. Nang umalis ang direktor, lumapit naman ang admin officer na kanina pa nag-aalangan sa gilid ng pintuan. Halatang puno pa rin ito ng hiya, pero pinilit nitong humakbang papalapit. "Sir," halos pabulong, pero puno ng sinseridad,
Maraming salamat sa pagkakataon. Hindi ko po alam kung paano ko itatama ang nagawa ko, pero ipapangako ko po na hindi na mauulit ang ganong pagtrato kahit kanino. Nakita ni Angelo ang panginginig sa boses nito, ang mga mata nitong hindi makatingin ng diretsyo. At sa halip na pagsisigaw o pananakit, marahan lang niyang sinabi, "Pagbutihin niyo na lang po, iyan ang pinakamagandang paghingi ng tawad." Tumango ang admin officer, halos lumuluha bago ito tahimik na umalis. Nang makabalik si Angelo sa tabi ng ama, tumingin ulit si Mang Efren sa kanya at nagsalita ng marahan, "Anak, ang bait mo." Napailing si Angelo, bahagyang natawa, "Hindi po tay, kayo yun, kayo ang nagturo noon pa." Sumilay ang maliit na ngiti kay Mang Efren. "Sana bumuti pa ang lagay ko para makauwi na tayo." Marahan niyang tinitigan si Angelo, puno ng pag-asa at bagong pangarap sa mga mata niya. "Marami pa akong gustong gawin, kasama ka." Hindi napigilan ni Angelo na mapangiti ng malalim. "Oo po tay, at hindi ko kayo papabayaan, hindi na uli." Habang dumadaloy ang umaga sa ospital, ramdam ng lahat ang magaan na simula. Ang kwento ng mag-ama ay kumalat na, hindi bilang tsismis, kundi bilang paalala na ang puso ng medisina ay hindi pera, hindi ranggo, kundi malasakit. At habang nagbabantay si Angelo sa ama niya, alam niyang kahit malayo pa ang susunod na yugto ng laban nila, hindi na sila kailanman muling maglalakad ng magkahiwalay. Dumating ang sumunod na araw na may dalang mas malamig na hangin. Parang unti-unting hinuhugasan ng panahon ang bigat ng mga nangyari. Sa Recovery Bay, bahagyang nag-iba ang liwanag dahil sa sikat ng araw na tumatama sa bintana. At sa banayad na pagpasok ng liwanag na iyon, mas malinaw na makikita ang pagbuti ng lagay ni Mang Efren. Hindi na kasing putla ang balat niya, mas malalim ang paghinga, at kahit tila pagod, may kakaibang lakas sa mata niya na hindi kayang itago ng karamdaman. Nasa tabi pa rin ni Mang Efren si Angelo, nakaupo sa parehong silya na halos hindi na niya iniwan mula nang dalhin ang ama sa ospital. Hindi siya naka-scrub suit na yon, naka-white coat siya, pero tila mas malambot ang presensya niya sa araw na iyon, hindi bilang head surgeon, kundi bilang anak. At nang makita niyang dahan-dahan muling nagigising ang ama niya, mabilis niyang inilapit ang sarili. "Good morning po, tay." Malumanay niyang bati, sabay hawak sa kamay ng ama. "Okay na po ba ang pakiramdam ninyo?" Napatingin si Mang Efren at isang maliit na ngiti ang sumilip sa labi nito. "Medyo mas magaang, anak." "Maganda po yun," sagot ni Angelo. "Nag-normalize na ang heart rhythm ninyo. May kunting pagod pa pero nasa ligtas na kayo." Umayos ng higa si Mang Efren, dahan-dahan, at pagkatapos ay tinitigan ng anak niya na para bang hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. "Anak, ayaw ko nang isipin na mawawala ako nang hindi kita nakikita." Napalunok si Angelo, pilit na pinapanatiling steady ang boses niya kahit may bahagyang nanginginig sa dibdib niya. "Ay, hindi ko hahayaang mawala kayo. Hindi po ngayon. Hindi po habang kaya kong gawin ang lahat para sa inyo." Sa sandaling iyon, napahigpit ng kaunti ang hawak ni Mang Efren sa kamay ng anak niya. Kahit mahina, dama ni Angelo ang init ng pasasalamat at pagmamahal sa simpleng galaw na iyon. Pero bago pa lumalim ang emosyon, may kumatok sa pintuan ng Recovery Bay. Pumasok ang ilang nurse na may dalang update chart at kasunod nila ang hospital director. Habang lumalapit ang direktor, napatingin ito kay Mang Efren at numiti. "Good morning po, Mang Efren. Magandang balita po. Malaking improvement ang nakikita namin. Malapit na po kayong mailipat sa regular room." Napangiti si Mang Efren. "Salamat po sa lahat ng tumulong." "Dapat lang po," sagot ng direktor nang may paggalang. Pagkatapos ay humarap ito kay Angelo. "Dr. Ramirez, gusto ko lang pong ipaalam ang ilang pagbabago. Nakausap ko na ang buong board ng ospital. Simula ngayon, ang triage policy natin ay magiging life over payment.
Emergency cases will never be delayed again dahil lang sa billing. Tumango si Angelo pero halata sa mukha niya na may halo pang bigat. Maganda po yan. Sana po tuloy-tuloy itong reforma. Hindi lang yan, Angelo. Dagdag ng direktor. Bukas, magkakaroon tayo ng staff-wide meeting. Gusto kong ikaw mismo ang magpaliwanag ng bagong protocol. Ikaw ang pinakamalakas na boses para dito. Sandaling natahimik si Angelo. Hindi niya inaasahang ipapasa sa kanya ang ganoong responsibilidad, pero ramdam niya rin na kailangan niya itong tanggapin. Sige po sir, gagawin ko. Nagpaalam ang direktor at lumabas, kasunod ang dalawang nurse na may paggalang na tumingin kay Angelo at kay Mang Efren bago sumara ang pinto. Pagkaalis nila, napabuntong hinga si Angelo at tumingin sa ama niya. Tay, tingnan niyo. Kayo ang dahilan kung bakit may pagbabago ngayon sa ospital. Kayo ang nagmulat sa kanila. Umiling si Mang Efren. Hindi anak, ikaw yun. Ikaw ang nagsalita. Ikaw ang lumaban. Ngumiti si Angelo, marahan at puno ng paggalang sa taong nasa harap niya. Hindi po ako lalaban kung hindi ko kayo nakitang pinabayaan. Kayo ang paalala na ang bawat pasyente ay may pamilya, may kwento, at hindi dapat nating hinahayaang mawala. Anak, pwede bang sabihin ko lang ito habang kaya ko pa? Lumapit si Angelo, iminulat ang sarili sa bigat ng susunod na sasabihin ng ama. Talo po yun, tay. Proud ako sa'yo. Sobra. Kahit malayo ka, kahit hindi tayo nagkikita madalas, tandaan mo yan. Dahan-dahang bumuga ang hininga ng matanda, puno ng emosyon. Hindi ako nagkamali nang ipakain ko lahat ng kaya ko para makarating kang nasaan ka ngayon. Pumatak ang luha sa mata ni Angelo. Kahit anong pigil niya, hindi niya kayang salungatin ang bigat ng sandaling iyon. Tay, kayo po ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Kung bakit ko gustong tumulong sa mga tao. Kayo ang inspirasyon ko. Tahimik na yumakap si Angelo sa ama niya. Hindi mahigpit, hindi rin pabigla. Isang yakap lang na puno ng pag-ibig na matagal na niyang gustong ibalik. Si Mang Efren, kahit mahina, ay gumanti sa pamamagitang ng pag-angat ng kamay niya at paghaplos sa likod ng anak. Habang yakap nilang dalawa ang katahimikan, muling bumalik ang nurse para i-check ang vital signs ni Mang Efren. Sir, Dr. Ramirez, stable po talaga siya. Hindi lang stabilized, gumaganda pa ang response niya. Napatingin si Angelo at bahagyang ngumiti. Salamat. May visitors din po kayo mamaya, yung mga pasyente at watcher na nakakita sa nangyari kahapon. Gusto raw po nilang magpasalamat. Hindi agad nakasagot si Angelo. Nagulat siya pero sa loob niya may mainit na pakiramdam na kumalat. Hindi niya kayang tanggapin noon na magiging inspirasyon siya. Pero ngayon ay tila nauunawaan niyang mas malawak ang epekto ng ginawa niya higit sa inaasahan niya. Sabihin niyo po, mamaya ko sila haharapin. Sagot niya ng may paggalang. Nang muling masara ang pinto at sila na lang ng kanyang ama ang naiwan, tumigil sandali si Angelo at tinitigan ang mukha ni Mang Efren habang nahihimbing. Maraming emosyon ang gumugulo sa kanya. Takot, pasasalamat, ginhawa, guilty, ag-asa. Pero sa lahat ng iyon, iisa ang nangingibabaw. May pangalawang pagkakataon silang mag-ama at hindi niya hahayaang mawala iyon muli. Magaan ang umagang sumunod at tila buong ospital ay nag-iba ang ihip. Hindi na kasing lamig ng kahapon ang hangin sa hallway. May kakaibang paggalang, tahimik na pag-aayos at mas maingat na paggalaw mula sa staff. Lahat ay parang may bagong direksyon. Isang direksyong nagsimula sa pagdating ng isang matandang pasyente na halos tinanggihan at isang anak na hindi nagdalawang isip lumaban para sa tama. Sa recovery bay, tulog pa si Mang Efren ngunit mas payapa ang ekspresyon sa mukha niya. Tila may bigat na nawala at may bagong lakas na dumadaloy sa bawat paghinga. Sa tabi naman niya, nakasandal si Angelo, nakatulog ng bahagya sa pagod.
Ilang segundo pa lang ang pahinga niya nang maramdaman niya ang mahinang Mabilis na tumayo si Angelo at inayos ang coat niya, kahit alam niyang halatang puyat pa rin siya. "Good morning, Dr. Ramirez," bati ng direktor. "Pasensya na kung maaga kaming dumating. Gusto lang naming personal na sabihin na nakausap na namin ang mga tauhan involved sa insidenteng nangyari sa ama ninyo." Nakatayo sa likod ng direktor ang admin officer, halatang kinakabahan at parang walang lakas tumingin sa mata ni Angelo. Kasama rin nito ang nurse na unang humadlang sa pag-admit kay Mang Efren. Parehong may bitbit na mabigat na responsibilidad sa loob. Umupo ang direktor at nagsalita ng marahan ngunit diretsyo. "Tinawag namin sila dito kasama kayo dahil gusto naming harapin ang sitwasyong ito ng bukas. Hindi namin ipinagkakaila ang pagkukulang ng ilang staff at hindi rin namin ito palalagpasin." Tahimik na tumango si Angelo. Hindi siya galit, ngunit hindi rin niya kayang magtakunwari na madaling kalimutan ang lahat. Unang nagsalita ang nurse, halos nanginginig ang boses. "Sir, Dr. Angelo, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan, pero humihingi po ako ng sincerest apology. Hindi ko dapat pinabayaan si Tatay Efren. Wala pong dahilan na sapat para hindi ko siya inasikaso ng tama. Nagkamali po ako at pinagsisisihan ko po ng malalim." Hindi agad nagsalita si Angelo. Tinitigan niya ang nurse at sa loob ng ilang segundo ay nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Hindi iyon gawa-gawa. Hindi iyon para lamang maiwasan ang parusa. May mabigat na guilt na nakaangkla sa boses nito at iyon ang mahalagang makita ni Angelo. Sunod namang nagsalita ang admin officer. "Ako rin po, sir. Mali po talaga ang naging trato ko. Hindi ko dapat inuna ang billing. Hindi ko dapat binaliwala ang pundisyon ni Mang Efren. Hindi ko po napagtanto agad na emergency na ang sitwasyon. Wala akong ibang sasabihin kundi patawad." Napabuntong hinga si Angelo habang nakatingin sa dalawang nagkasala. Hindi niya intensyon na wasakin ang buhay ng kahit kanino. Ngunit kailangan niya ring magsalita ng tapat. "Kahit hindi po tatay ko ang pasyente," sabi niya habang mabagal ngunit may diin ang boses. "Mali pa rin po ang ginawa ninyo. Ang emergency hindi hinuhusgahan ng pera. Hindi dapat tayo namimili ng taong tutulungan." Nakanganga ang dalawa, nakinig ng walang kontra, walang paliwanag. Ang katahimikan ay pumuno sa buong recovery bay. Pero, dagdag ni Angelo, mas malumanay ngunit malinaw, "Pinahahalagahan ko na humingi kayo ng tawad. At mas mahalaga pa sa akin na nakita ko ang pagbabago. Hindi ko maibabalik ang panganib na dinanas ng tatay ko, pero sana maging aral ito sa buong ospital." Nagpadasal ang atmosfera sa loob, maging ang direktor ay nagpakawala ng tahimik na buntong hinga. "Dahil dito, wika ng direktor, naglabas kami ng bagong protocol at gusto naming ipaalam sa inyo, Dr. Angelo, na ikaw ang magiging lead advisor ng Emergency Ethics Team. Tutulong ka sa training, sa pagbabago ng proseso at sa pagtuturo ng tamang pagtrato sa mga pasyente." Nagulat si Angelo, pero hindi ito pagtanggi ang lumabas sa mukha niya. Pagkus, may bahagyang pag-angat ng balikat niya, isang tanda ng pagtanggap sa responsibilidad. "Kung makakatulong sa mas marami," sagot niya, "tatanggapin ko." Ngumiti ang direktor, halatang napanatag. "Salamat." Nang makaalis ang direktor at mga staff, muling bumalik ang tahimik na kapaligiran. Umupo si Angelo sa tabi ng kanyang ama at napansin niyang muling kumikilos ang mata nito, parang sinusubukang magising. "Tay," mahinang tawag niya, sabay haplos sa braso nito. Dahan-dahang nagmulat si Mang Efren. Hindi siya agad nagsalita, pero halata sa mata niya ang tanong kung ano na ang nangyayari, kung bakit may iba't ibang taong pumasok kanina. "Tay, okay na po kayo," sabi ni Angelo habang abot kamay ang kamay ng ama. "Nagsorry na po sila.
May mga pagbabago na po sa ospital. Hindi na mauulit ang nangyari sa inyo sa kahit sino pa. Bahagyang ngumiti si Mang Efren. Hawak pa rin ang kamay ng anak niya. Anak, ang tapang mo. Umiling si Angelo at napangiti ng malungkot. Hindi po tay, natakot nga po ako kagabi eh. Umangat ang kamay ni Mang Efren para haplusin ang piski ng anak. Pero hindi ka umatras. Hindi mo iniwan ang tatay mo. Napapikip si Angelo sa bigat ng haplos na iyon. Haplos ng taong hindi niya nabigyan ng sapat na oras. Ngunit patuloy pa ring nagbibigay ng walang kondisyong pagmamahal. Tay, hindi ko na po kayo iiwan. Bulong niya, hindi na po tayo magkakahiwalay. At doon, sa katahimikan ng Recovery Bay, unti-unting nabuo ang pangunawang hindi na babalik ang mga pagkukulang ng nakaraan. Ngunit may bukas na kayang ayusin ang lahat. May bagong pag-asa, bagong lakas at bagong paglalakbay na sabay nilang haharapin. Makalipas ang 3 araw mula nang ilipat si Mang Efren sa regular room, unti-unti nang bumalik ang lakas sa katawan niya. Hindi pa rin siya makagalaw ng mabilis at madalas ay kailangan pa rin ng tulong sa pagupo. Pero ang pagbabago ay malinaw. Mas maayos ang kulay ng balat niya, mas malalim ang paghinga, at mas malinaw ang mga salita niya kapag nakikipag-usap. At sa bawat pagbuti ng lagay niya, mas nabubunutan ng tinik si Angelo na kahit abala sa kanyang mga tungkulin bilang doktor, ay hindi pa rin nagkulang sa pagbabantay at pag-aalaga sa ama niya. Isang umaga, dumating ang physical therapist para turuan si Mang Efren ng dahan-dahang taggalaw. Pinanood iyon ni Angelo mula sa gilid at hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang ama niyang pilit inaabot ang mga simpleng ehersisyo. Nakakunot ang noo ni Mang Efren habang pinipilit iangat ang braso at paa. Pero sa likod ng ngiting iyon ay ang determinasyon ng isang lalaking hindi sumusuko. Mahusay po kayo tay, sabi ni Angelo habang inaabot ang tubig sa kanya. Kaya po ninyo yan. Huminga ng malalim si Mang Efren at ngumiti. Kung andyan ka, kaya ko. Pagkatapos ng therapy, nagpaalam ang staff at naiwan ulit ang mag-ama sa loob ng kwarto. Tahimik ang sandali hanggang sa hindi napigilan ni Angelo ang magtanong. Tay, paglabas natin dito, gusto ko pong samahan niyo ako tumira sa bagong apartment ko. Hindi na po kayo mag-isa. Napakurap si Mang Efren at halatang nagulat. Anak, sigurado ka, baka naman abala ko. Umiling si Angelo, marahang kinuha ang kamay ng ama. Wala kang abalang nagawa tay, ako ang may pagkukulang noon. Ngayon gusto kong bumawi, gusto kong kasama ko kayo. Unti-unting lumambot ang mga mata ni Mang Efren at bago pa siya makapagsalita, tumulo ang isang luha sa gilid ng kanyang pisngi. Salamat anak. Hindi ko inakala na darating pa ang araw na ganito. Dumaan ang ilang sandali ng katahimikan bago pa muling kumatok ang direktor sa pintuan. May dala itong mga papeles at may bahagyang ngiti. Magandang umaga, Mang Efren. Dr. Ramirez, nandito na po ang official discharge papers. Pwede na pong makauwi si Mang Efren bukas. Nagliwanag ang mukha ni Angelo sa narinig. Salamat po, sir. Hindi lang yan. Dagdag ng direktor, gusto ko ring ipaalam sa inyo na inaprubahan na ng board ang lahat ng binuo nating protocols. Simula ngayong linggo, ang ospital na ito ay magkakaroon ng patient first policy. At ikaw, Angelo, ang magiging lead figure nito. Napatingin si Angelo, hindi makapaniwala na ganoon kabilis nagbago ang lahat. Sir, malaking karangalan po yun at malaking responsibilidad. Naroon ka na sa tamang direksyon, sagot ng direktor. At Dr. Ramirez, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka maraming Mang Efren pa ang hindi maiprioritize. Pagkaalis ng direktor, lumapit si Angelo muli sa ama. Tay, para sa inyo po lahat to. Hindi agad sumagot si Mang Efren. Pinitigan niya ang anak niya. At sa titig na iyon ay naroon ang lahat ng hindi nasabi sa mahabang panahon. Ang pangungulila, ang paghihintay at ang walang hanggang pagmamahal
ng isang ama sa anak. Kinabukasan, dumating ang araw ng pag-uwi ni Mang Efren. Maagang nag-ayos si Angelo ng mga papeles at sinigurong maayos ang transport para sa ama niya. Ilang nurse ang dumalaw bago sila umalis. Ang ilan may dalang prutas, ang iba naman ay nagpaabot ng simpleng mensahe ng pagpasalamat, hindi lang kay Angelo kundi pati kay Mang Efren na naging dahilan ng pagbabago sa ospital. "Salamat po, Tay Efren," sabi ng isa. "Isa po kayong inspirasyon. Pagaling po kayo, tatay," dagdag pa ng isa. At nakangiti itong nagmano bago umalis. Hindi alam ni Mang Efren ang isasagot, kaya ngumiti na lang siya at tumango. Para sa isang lalaking sanay sa hirap, hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong araw. Araw kung saan pinapahalagahan siya, hindi bilang pasyente, kundi bilang tao. Pagdating nila sa labas ng ospital, tumigil si Angelo saglit at tiningnan ang building. Maraming alaala ang humabol sa isip niya. Ang kaba, ang galit, ang takot, ang sakit, at ang pag-asa. Lahat iyon, nawala man o nanatili, ay nagdala sa kanila sa sandaling ito, isang bagong simula. Habang sinasakay na niya ang ama sa sasakyan, hinawakan ni Mang Efren ang kamay niya at tumingin ng diretso sa mga mata niya. "Anak, salamat sa hindi mo pagbitaw. Salamat sa pagbalik." Napangiti si Angelo. Hindi iyon pilit, hindi rin iyon dahil kailangan. Totoo itong nanggaling sa puso. "Wala pong anuman, tay. Ako po itong dapat magpasalamat. At mula ngayon ako na po ang bahala sa inyo." Habang palayo ang sasakyan mula sa ospital, tanaw ni Angelo sa rearview mirror ang building na minsang naging saksi sa halos pagkawala ng ama niya. Pero ngayon, sa parehong building na iyon nagsimula ang pinakamahalagang aral ng buhay niya. Ang tunay na tungkulin ng isang doktor ay hindi lang magpagaling ng katawan, kundi magligtas ng buhay sa bawat posibleng paraan at magbigay ng dignidad sa bawat taong dumadaan sa kanilang kamay. Kasabay ng pag-alis ng sasakyan, dumapo ang katahimikan sa loob. Hindi na iyon katahimikang puno ng takot o kaba, kundi katahimikan ng dalawang taong muling nagtagpo sa tamang panahon. At sa harap nila ay isang bagong simula, puno ng pag-asang matagal nang dapat natamasa ng mag-ama. At sa araw na iyon, sa wakas, nakauwi sila ng magkaharap, hindi bilang doktor at pasyente, kundi bilang ama at anak. Buo-buo muli at naninindigan na hindi na muli maghihiwalay ang kanilang mga landas.